Good morning po sa lahat ng mga anak ng Diyos. Akala ko may kulang na magsasalita eh. Okay, so pag nandito ako, lagi akong kinakabahan kasi parang doble ng number sa amin. Okay, so kamusta naman po ang Christmas natin? Okay, so anong sunod sa Christmas? New Year. Okay, ito na naman tayo. Patapos na naman po yung taon. Okay, 2026 in just ilang days na lang? 3 days? Okay, kainan na naman. Okay, yung spaghetti ng Christmas, spaghetti pa rin ng New Year. Okay? And isa sa mga lagi nating iniisip pagdating ng bagong taon, ewan ko lang kung nilagay nyo na to sa mga timeline ninyo, no? New Year, New Me. Diba? Lagi nating iniisip, ano bang bago sa bagong taon? Okay, hindi naman pwedeng bagong bahay kasi may bagong bahay na tayo eh. Okay? Alam niyo po, maraming mga tao ay dumarating sila sa January 1, okay, sa coming year, na para bang sila ay nasa korte. Okay? Anong ibig sabihin nun? Okay. Kailangan, pagdating ng New Year, may mga resolution ka, di ba? May mga kailangang sasabihin mo sa sarili mo na kailangan masabi ko sa sarili ko na may bago akong plano ngayong year. Okay? Kailangan next year payat na ako. Okay? Yung New Year's resolution ko, 20 years na eh. Ganun pa rin, hindi nagbabago. Okay? Kaya minsan, pag dumarating yung bagong taon, bigat na bigat tayo. Bakit? Kasi ang iisipin mo, New Year na naman. Kasi, bagong taon, ito na naman yung plano ko. Diba? Kasi nasanay ka na yung pinaplano mo, napapako. Diba? Yung pinaplano mo, yun na naman, walang bago. Kaya minsan, may mga tao bigat na bigat pagdating ng New Year. Pero, alam niyo po, bilang mga Kristiyano, hindi tayo ganun. For us believers, yung fresh start natin ay hindi natin masasabi based dun sa mga plano natin o based dun sa mga bagay na napagtagumpayan natin. Alam niyo po, yung fresh start, it is something that Jesus bought for us 2,000 years ago. Okay? Kaya yung pag-uusapan po natin ngayong umagang ito, in-entitle ko to is free to begin again. Ibig sabihin, malaya kang magsimula ulit. Okay? Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Lord, we pray for wisdom. Kayo po yung mangusap sa amin sa umaga pong ito. We pray, Panginoon, na as we end this year, na as we end this 2025, dala-dala namin, Panginoon, ang inyong pong salita. Dala-dala namin, Panginoon, ang inyong grasya, Panginoon. Dala-dala namin, Panginoon, ang aming perspective na this coming year, kayo po ang aming plano. Nasa inyo, Panginoon, ang aming plano. And we are excited kung paano nyo kami huhubugin sa panibagong taong ito. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa Galatians chapter 5, verse 1 to 13, yun po yung magiging text natin. In Galatia, okay, yung mga believers nung unang panahon sa lugar ng Galatia, marami silang mga naging problema. Maraming mga tao ang tumutulig sa Kristyanismo. And maraming mga nagsasabi na, okay, kailangan mo si Kristo. Okay, kasi yung message of Christ, yung message of the gospel, very talamak na nung unang panahon. Pero alam nyo, may mga nagsasabi na kailangan mo si Kristo, pero kailangan mo ng dagdagan. Ano yung dinadagdag nila? Kailangan ng gawa. Kailangan mo si Kristo, pero may kailangan kang gawin. Okay? And yung mga Kristiyano nung unang panahon, they were pressured to earn their standing with God na meron na naman sa kanila. Okay? Ngayon, ano yung rebut ni Pablo? Ano yung sinabi ni Pablo concerning sa mga legalistic na mga Jews na tumutulig sa Kristyanismo? Okay? Ang sabi ni Paul, Jesus' finished work is your permanent reset button. Okay? Bakit? Biniyaran na ng Panginoon ang lahat ng mga kasalanan natin. Biniyaran ng Panginoon yung mga gusto mong baguhin sa sarili mo. Okay? Because of the Lord's great love, we are not consumed. Kung mababasa natin sa Lamentations chapter 3, verse 22 to 23. Okay, jump lang tayo sa ibang verse, no? Lamentations chapter 3, verse 22 to 23. Because of the Lord's great love, dahil daw sa pagmamahal ng ating Panginoong Jesus, o ng ating Panginoon, we are not consumed. Saan galing yung pagmamahal ng Panginoon? Paano pinakita ng Panginoon?
Okay? It all boils down sa pagmamahal ng Panginoon. Alam nyo, kahit 10 years na yung New Year's resolution natin, wala nagbabago sa atin, pinarusahan ka ba ng Panginoon? Wala naman, di ba? Okay, sa trabaho, pag sinabi mo sa boss mo, boss, magbabago na ako. Next year, magbabago na ako. Pag di ka nagbago, tanggal ka. Diba? Kaya may mga tinatawag na appraisal. O kaya may mga tinatawag na probe ka pa lang. So pag hindi ka nagbago, tanggal ka. Alam niyo po, sa mga niligtas ng Panginoon, sa mga naniniwala kay Kristo, sa mga mahal ng Panginoon, andyan ang dala-dala natin, ang pagmamahal ng Panginoon. Kaya, going back sa Lamentations chapter 3, verse 22 to 23, they are new every morning. Yung mercies ng Panginoon. Ibig sabihin nun, pwede ka magsimula ulit. Okay, hindi mo nakakuha yung New Year's resolution mo, next year, pwede ka magsimula ulit. Buti na lang, ang mercies ng Panginoon ay hindi nagbabago, hindi kumukunti. Diba? Minsan yung mga pasensya natin sa mga anak natin, nauubos eh. Pero yung pasensya ng Panginoon, hindi nauubos. Kinabukasan, may reset button. Kaya sabi dito sa verse 23, great is your faithfulness. Yung ating pagtamo ng biyaya sa Panginoon ay nire-reflect natin ng papuri sa Panginoon. Kaya sinabi ni Paul sa Galatians chapter 5 sa mga tao sa Galatia, sabi po sa verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. So, alam ni Pablo yung mga tumutuligsa sa mga Kristyanismo, sa tunay na paniniwala na si Kristo lamang ang kasapatan natin. Alam ni Pablo na kailangan niyang ibigay sa mga taga-Galasya yung kanilang panlaban sa mga legalist, na kailangan nilang gumawa ng mabuti para lang mapunta sa langit. Sabi ni Paul, hindi eh. Christ is sufficient for us. So, may sinasabi sa verse 1 na may trap itong mga kaaway. Sabi po dito sa verse 1, kung itutuloy ko po, no? Stand firm, sabi ni Pablo. Then, and do not let yourself be burdened again by the yoke of slavery. Okay? Yung sinasabi po ditong yoke is yung patong dito sa likod ng mga hayop, no? Mabigat ito. Sa atin pong mga buhay, especially sa mga Kristiyano na hindi malinaw sa kanila ang gospel o salita ng Panginoon, sa ating mga spiritual lives, yung yoke of slavery, legal. Sa ngayon, maraming mga legalistic mga paniniwala pa rin na okay, pupunta ka ng langit, tinanggap mo ang Panginoong Yesus, pero kailangan mong umattend para lang maligtas ka. Sa iba naman, kailangan mo magpabaptize. Pag namatay ka na hindi ka baptize, naku, kawawa naman yun, hindi mapupunta sa langit. Yun yung nilalabanan ni Apostol Pablo sa mga taga-Galasya. Kasi alam niya, kailangan kong i-remind sa mga taga-Galatians na Christ is sufficient. Itong legalism na ito is yung ginagawa ng kaaway sa atin para mapagod tayo. It is the exhausting belief that God's love for you, this coming 2026, depends sa ating scorecard. Okay, pag naging mabait ka sa 2025, mamahalin ka ng Lord, ibe-bless ka. Di ba kayo maraming mga nagsasabi na kailangan ko maging mabait sa Panginoon. Kailangan ko mag-church. Kailangan ko umattend ng Sunday school. Kailangan kong damihan yung ministry ko para lang maging mabait sa akin ng Panginoon, para maging blessed ako. Tama po ba yun? Hindi. So, ang command ni Paul sa mga Galatians is to stand firm. Okay? To stand firm. Meaning, refusing to go back to the prison of trying to impress God. You cannot impress God. We cannot impress God. Bakit? Every time na tinitin tayo ng ating Panginoon, sino yung nakikita niya? Si Jesus Christ. May ginawa ka ba para maligtas? Wala. Okay? May ginawa ba tayo para makapunta sa langit? Para ma-impress na ating Panginoong Ama? Hindi. So, if your Christian life feels like a prison, na para bang you need to be good para magkaroon ng parol, alam niyo yung parol sa loob ng prison, okay, sa prison, sa mga nakakulong. Alam niyo yung ginagawa para masabi na may parol ka na? Sabihin, ang bait niyan sa loob ng prison. Okay? Therefore, magkakaroon ka ng early release. Okay? Minsan, bilang mga Kristyano, ganun, yun yung nararamdaman natin eh. Kailangan ko magpakabait. Okay? Para i-bless ako ng Panginoon. Alam niyo po, kung ganun
iniisip natin, you are not living out the purpose for which He has set you free. So, sabi ni Paul sa verse 4, you who are trying to be justified by the law have been alienated from Christ. Nalalayo ka kay Kristo. You have fallen away from grace. So, ito yung warning ni Paul. If you are trying to be justified by the law, you are alienated from Christ. Ay, alam niyo yung kanta na gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Alam niyo kung bakit hindi natin magawa? Kasi effort mo effort natin. Hindi tayo babait kahit gaano kaganda yung ating New Year's resolution. Kahit gaano ka-detail yung ating plano para sa coming 2026. Kung wala ang Diyos sa plano na yan, kung hindi mo kasama ang Diyos sa plano na yan, it's futile. And the truth is, when you try to justify yourself through your own efforts, you begin to drift away from your Christian life. Parang ang hirap naman nun. Gusto mong bumait, gusto mong baguhin yung sarili mo, pero nalalayo ka sa Diyos. Opo, it's possible. Kasi kung hindi mo kasama ang Diyos, kung hindi ang Diyos yung pinaka-source ng iyong kalakasan para magbago sa iyong sarili, nalalayo tayo sa ating buhay Kristiyano. And because we are trusting and clinging to ourselves, we cannot enjoy the grace of God. Kasi kita nga tayo ay nabubuhay sa biyaya ng Panginoon. Binigay na yun ng Panginoon sa atin. You become severed, nalalayo tayo from the very power, you need to grow. And hindi natin nalulose yung ating salvation. But you lose the enjoyment of the grace God has given you. Do you enjoy God's grace? Alam niyo po, those people, those Christians who are enjoying God's grace, yun yung mga nakaka-appreciate ng biyaya ng Panginoon, are those people na na-appreciate at na-acknowledge yung kakulangan nila sa buhay. Hindi mo ma-appreciate ang grasya ng Panginoon kung hindi ka nakagawa ng kasalanan. Kung hindi mo na-appreciate yung pagpapatawad ng Panginoon. Kaya binabalik ni Pablo sa mga taga-Galatians, wala kang kailangan gawin. Kailangan mo ang Panginoon. In verse 4, may term dito na falling from grace. Okay, falling from grace doesn't mean that we lose our salvation. It means you've fallen away from relying on grace. You've traded yung finished work ng ating Panginoong Jesus for the unfinished work of our own hands. Panginoon, kaya ko to. Kaya ko naman to In the end, hindi mo talaga kaya. Nalayo ka pa sa Panginoon. In Matthew chapter 11 verse 28 to 30, sabi po dito sa Tagalog, no? Matthew chapter 11 verse 28 to 30, in the context of grace, sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng mga nahihirapan at nabibigat ng lubha sa iyong pasanin. Mga kapatid, sino dito ang nahirapan ng 2025? Ngayong taon, sino dito ang nahirapan? Wala, buti pa kayo. Blessed talaga ang Pasig, no? Walang nahirapan. Di, lahat tayo ay nakaranas ng mga kahirapan. Lahat tayo ay nakaranas ng mga pasanin. Ang sabi ng Panginoong Hesus, lumapit kayo sa akin. May sinabi ba ang Panginoon na, do your best? Wala. May sinabi ang Panginoon na, sige, gawin mo na yung best mo. Akong bahala sa iyo. Hindi sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sabi ng Panginoon, pasanin ninyo ang pamatok at sundin ninyo ang mga itinuro sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Yun po yung hinahanap natin this coming year din. Lord, gusto ko naman magkaroon ng 2026 na masagana. Hindi natin pwedeng ipag-pray na, Lord, sana po mawala na po yung mga problema ko. Baka ikaw biglang mawala. Ikaw pala yung problema. Okay, baka mawala yung asawa mo. Hindi mo rin pwede may pag-pray na, Lord, sana po gumaan ang buhay. O mawala ng mga kabigatan. Baka naman dalhin ka sa langit. Di ba? Sabi ng nanay ko sa akin palagi, be careful what you wish for. O be careful what you pray for. Okay? So, when the devil reminds you of your failures this year, anong sasabihin mo? Anong sasabihin mo? Sasabihin mo, I'm already justified by Christ. So I refuse to cling on my own efforts. Pero alam niyo po, may kailangan tayong gawin in response to His grace.
Dito po sa chapter 5, sa verse 5 and 6, sabi po dito, For through the Spirit we eagerly await, and by faith, the righteousness for which we hope. Verse 6, For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision has any value, kung tuli ka man o hindi tuli, in the context of the culture of the Jews. The only thing that counts is faith, pananampalataya. At anong ginagawa doon sa pananampalataya nun? It's expressed through love. Okay? So sabi ni Pablo, let's eagerly await. Okay? Yung sinabi dito ni Pablo na term, apekdekometa, okay, sa Greek, which means to wait with intense anticipation. Okay? Mag-wait ka daw sa spirit. Ang ibig sabihin nun, it's like a child waiting for Christmas morning. Si Sasuke, may mga nagbigay ng regalo nung, kailan ba yun? Yung last Sunday. Okay, si Sasuke hindi makatulog. Gusto nang buksan. Ang sabi namin, Christmas Day pa, December 25. Ilang tulog na lang. Okay. Mga kapatid, ganun din tayo humihingi ng tulong sa Panginoon. We eagerly await. Excited na excited tayo kung paano tayo palalakasin ng Panginoon. Kung paano tayo bibiyayaan ng Panginoon. At niremind ito ni Pablo sa mga taga-Galacia. You cannot do something about it. You wait for the Lord. And it's through the Holy Spirit and His grace that we are being renewed and regenerated. Hindi mo kayang baguhin yung sarili mo by your willpower. We are changed by faith. And as the Spirit works through us. Sa buhay Kristiyano natin, walang magic. Walang instant, walang pagbabago kung hindi manananahan sa iyo at hindi ka magiging puspos ng banal na Espiritu. Hindi mo pwedeng sabihin sa sarili mo, next year magbabago na ako. Pero yung pananampalataya mo, hindi lumalago. Kaya sabi ni Pablo sa mga bagong mga mananampalataya, sinabi ni Pablo sa New Testament na, ang tatagal nyo ng Kristiyano. Pero yung mga kinakain nyo, gatas pa rin. Anong ibig sabihin nun? Hindi lumalago. So tingnan natin yung mga sarili, lumalago ba ang ating pananampalataya sa Panginoon? Kasi habang lumalago ang ating pananampalataya sa Panginoon, mas na-appreciate mo ang grace ng Lord. At doon kakaroon ng pagbabago. And in verse 6, sabi po dito, neither circumcision nor uncircumcision has any value. Yung mga ritual, walang value yan. Anong mas importante? Yung ating perfect church attendance, is still relevant. Kung ma-perfect nyo ang inyong mga Bible study materials, kung yung attendance nyo next year, ma-perfect ninyo, may value ba ito? O may value naman. Pero walang value yan kung walang nagbago sa inyong pananampalataya. Kasi ang hinahanap ng Panginoon ay yung laman ng ating mga puso. Ang hinahanap ng Panginoon is kung paano ka lumapit sa Kanya. Ang hinahanap ng Panginoon is kung paano ka lumago sa iyong Christian life. Hindi yung perfect attendance, hindi yung ibinigay mo, hindi yung mga pinakain mo, hindi yung mga bagay na panglabas lamang. Ang hinahanap ng Panginoon is yung pagbabago natin kasi yun yung hinahanap ng Panginoon. The only thing that is important is our faith in the Lord. It is because of the faith that we are standing strong. Because of faith, we hope more. And because of faith, our lives overflow with love. The more na nagiging malapit ka sa Panginoon, the more na nagiging puspos ka ng banal na Espiritu, yung mga mahirap mahalin, minamahal mo eh. Diba? Nakikita mo na ang mga hindi mananampalataya, kailangan ma-reach out sila ng salita ng Panginoon. At yun yung sinasabi ni Pablo. Hindi mo kayang gawin, pero ang magpapalakas sa iyo, ang magiging source of energy mo, ang source of motivation mo, is yung pananampalataya natin sa Panginoon at pagmamahal natin sa Panginoon. Now, faith is the hand that receives the renewal. Gusto mo ng pagbabago? Magsimula ka sa pananampalataya. Because of faith, we are standing strong even when we feel weak. Sino dito ang mga nanghihina ngayong year? Marami sa atin mga nanghihina. Pero look at you now. Because of your faith, you are still here. Because of your faith, kahit demotivated ka, kahit marami mga distraction, kahit nanghihina ka, sino ba nagpapalakas sa iyo? Ba yung pananampalataya natin at grasya ng Panginoon? Because of faith, we hope more when the world feels hopeless. Kasi ang hope natin is nasa Panginoon.
In 1 Corinthians chapter 13, verse 2, we are reminded that if I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, kahit gano'ng kagaling, and if I have the faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. So, as we look on 2026, huwag mo lang tanungin na, how can I be more disciplined? Pero ang tanong natin sa Panginoon, o tanongin natin sa sarili natin, how can I exercise more faith? Kasi sa pananampalataya, nagsisimula ang lahat. Yung totoong spiritual growth is measured not by how much more you love others. Hindi sa mga rules na nagawa natin. Kahit perfect attendance ka, kung hindi mo na-express yung pananampalataya mo through love, wala din. So, we are reminded again by Paul in verse 7 to 13 that lahat tayo ay nasa race. Okay? You are running a good race, sabi ni Paul sa mga taga-Galatians. Pero ang tanong ni Paul sa mga taga-Galatians, you are running a good race, pero sino yung nag-cut in sa inyo from obeying the truth? Okay, sino yung humarang sa inyo? Okay? Sinabi ni Paul dito yung metaphor of a race. You are running a good race, and may nag-cut in daw sa mga taga-Galatians. Okay, sa buhay natin, ganun din. May mga naghihinder sa atin para mag-serve sa Lord. May mga naghihinder sa atin. And there's a Greek word for it, for cut in. Ang Greek niya is enekopsen, which was used in athletics. Diba sa oval, may mga sarili silang linya. Okay, ang tawag doon sa mga nagka-cut sa'yo, na may sarili namang linya, yun yung term na enekopsen. Okay? It describes a runner who breaks their lane to trip or block another runner. Kasi dapat diretso. So, yung term na dinidestroy mo yung mga daanan ng mga kalaban mo para hindi sila mag-advance. Alam niyo po, yun yung ginagawa ng kaaway. Ayaw ng kaaway na mag-advance ang inyong pananampalataya. Ayaw ng kaaway na mag-grow ka spiritually. Ayaw ng kaaway na makita mo yung importance of spiritual growth. That's the expertise of the devil. Okay? He uses distractions para lumago ka sa iyong pananampalataya. He uses social pressure and the voice of those people na mga judgmental para ayoko na lumago, ayoko na umattend. Kasi sinabihan ko ni Mara na, ano ba yan, ang iksiksi naman ng palda mo. O di hindi na ako a-attend. Okay? Yun yung mga dinadala ng mga kaaway para ma-distract ka from advancing. Okay? Kasi sinabi ni Paul, nagsisimula ang lahat sa pananampalataya at grasya ng Panginoon. So, ni-remind ni Paul, itong mga taga-Galatians, sino ba yung mga nagiging distraction para lumago kayo sa iyong pananampalataya? Tingnan mo yung katabi mo kung distraction. Tayo ba yung nagiging distraction or tayo yung nagiging motivation? Parang bawat isa sa atin ay lumago sa ating buhay Kristiyano. And isa pa na warning ni Paul sa verse 9, sa verse 9, sabi po dito, a little yeast works through the whole batch of dough. Okay? So, winarning ni Paul na itong little yeast, okay, yung, ano yung ginamit ni Camille? Levadura. Okay. Yeast na lang, hirap. Yung yeast, no? Kahit konting yeast, levadura, ang ilagay mo dun sa sa dough. Dough na lang. Okay. Kahit konti lagay mo, aalsa yan. Alam niyo po, yun ang ginagamit ng kaaway. Yung yeast. Magkaroon ka ng doubt. Magkaroon ka ng thinking na kailangan mong gawin ito para sa Panginoon. Yun yung ginagamit ng kaaway para ma-distract ang lahat ng focus mo sa Lord. Yung thinking na, I need to earn God's favor today. Yung thinking na kailangan kong mapasaya ang Diyos. Okay, kailangan naman talaga natin mapasaya ang Diyos. Pero eventually, it will puff off yung ating pride. Bakit? Kasi pag napasaya mo ang Diyos, ano titingnan mo? Ay, ang ganda ng ginawa ko today. Diba? Nakapag-speak ako today. Lord, thank you. Okay, marami mga nag-greet sa'yo. Very good yung message mo. Sinong lumaki ulo? Sarili natin. And sometimes, when we fail to do our best, sino nagiging maasim? Tayo. Kasi nakatingin na naman tayo sa ating mga sariling gawa.
So legalism enters our life in the most massive, obvious lie. It starts with, Jesus is enough for our salvation. Correct? Jesus is enough for our salvation. But those legalists says, Jesus is enough for our salvation, but you need your daily performance. Kung gusto mo mapasaya ang Diyos. Yun yung sinasabi at ginagawa ng kaaway natin ngayon. Gusto mo mapasaya ang Diyos? Kailangan mo magpakabait. Kaya ang sinabi ni Paul sa verse 13, sinamarize niya yung buong argument into a practical conclusion. Sinagot niya yung question na, if I am truly free from the law, does that mean I can do whatever I want? So ano ba ang tunay na kalayaan? Ano ba ang tunay na kalayaan? Ang sagot ni Pablo dito is a powerful call. Binalik niya yung purpose ng freedom na meron tayo. Freedom in Christ is not freedom to sin, but freedom from self. Okay? Sa ating dating buhay, in our old life, we were slaves by our own desires. So hindi ka pa mananampalataya. You are slaves ng ating mga sarili, ng old nature. So we are reminded in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, lahat ba tayo is in Christ? Yes, then the new creation has come. The old has gone, but the new is here. Ikaw ba ay nakay Kristo na? Yung buhay mo ba ay naisuko mo na kay Kristo? So in the new life, we are finally free from worrying about our scorecard. Kung magiging mabait ka ba, kung marami kang checklist sa Panginoon. Hindi mo yun i-worry. Ang i-worry mo, kung paano mo ma-exercise yung pananampalataya na meron sa atin. And that's the purpose. Grace breaks the limit of our selfishness. Kasi lagi tayo nakatingin sa ating mga sarili. And the purpose is for us to serve one another humbly in love. Paul reminded that sa mga taga-Galatians. And that's the great paradox ng gospel. Sinabi ni Paul na that we are set free from the slavery to the law. Kasi kung lagi kang conscious, kung may magawa kang mali, lagi ka nakatingin sa ating mga sarili. Hindi ka magiging slave sa law o sa pagsunod. Magiging slaves ka sa pagsunod, sa pagtulong sa ating mga bawat mananampalataya. Kung ikaw ay legalist, you are self-obsessed. Okay? Am I good enough? Maganda ba yung nagawa ko? Marami na ba akong nagawa para kay Lord? Am I doing enough for the Lord? But when grace sets you free, you can now finally stop looking at yourselves and not starts looking at your neighbor. Di ka nakatingin sa sarili mo. This coming year, it's not about ourselves, but it's about the family that we have. Okay? Para saan ang New Year's resolution kung hindi ito para sa ating kapwa? Di ba? Napaka-selfish ng New Year's resolution kasi gusto kong pumayat, gusto kong bumait, gusto kong pumayat, di ba? Gusto kong tumangkad, di ba? Puro I. But church, we are reminded by Paul na sabi ng mga legalist na ituon mo yung sarili mo, ituon mo yung mga panalangin mo, ituon mo yung efforts mo sa sarili mo. But no, ituon natin yung ating mga sarili sa ating mga kapwa. Now, we can start looking with eyes like Jesus. Nung dumating ang Panginoong Yesus sa lupa, ano yung una niyang ginawa? Nagplano siya, tinignan niya sino yung mga dapat tulungan. Kaya tipong mga Pariseo nagsasabi, bakit kasama mo yung mga makasalanan? Bakit kasama mo yung mga madudumi? Sabi ng Panginoon, dumating ako dito para manggamot. The mark of our spiritual success this coming year will not be our perfect performance, but our humble service. At yun yung pinakamahirap na gawin para sa ating mga sarili. Kasi tinitake out natin yung I dun sa plano na yun. So, in-end ni Paul itong first part ng chapter 5 ng very sarcastic remark sa verse 12. Sabi po dito sa verse 12, as for those agitators, yung mga
nating igulo. Okay, as for those agitators, I wish they would go the whole way and emasculate themselves. So verse 13, you, my brothers and sisters, you were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly. Sinabi niya sa mga legalist, sa mga nagsasabi na kulang ang ginawa ng ating Panginoong Yesus. If you think yung mga rituals ninyo is enough, you missed the whole point of the gospel. Parang sinabi niya na rin na, kung nagtatry kang maging mabait o nagtatry kang dagdagan ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, parang sinayang mo na rin. At sinabi sa Panginoon na, Panginoon, kulang yung ginawa mo eh. May kailangan lang idagdag. Yun yung sinabi ni Paul as a rebut doon sa mga legalist na gustong gumulo sa pananampalataya ng mga taga-Galacia. As we look towards 2026, you don't need to add anything. Sinasabi ng mundo, work harder. Pero sinabi ni Jesus, it is finished. Ang sinasabi ng devil, you are disqualified because of your past. Pero sinabi naman ni Jesus, you are justified because of my blood. Huwag mo nang pangarapin na I want to be a new person. Because mga kapatid, you are already a new creation in Christ. Because of the Spirit and by our faith, you are free to begin again. Sabi po dito sa 1 Peter chapter 3 verse 18. 1 Peter chapter 3 verse 18. For Christ also suffered once for our sins. The righteousness for the unrighteous. Para saan ginawa ito ng Panginoon? To bring you close to God. To bring you to God. He was put to death in the body but made alive in the spirit. So mga kapatid, lahat ng mga efforts natin is all based sa ating faith sa Panginoon. Wala kang kailangang gawin para ma-impress ang ating Panginoon. Wala kang kailangang gawin para mapalapit sa Diyos dahil ang Panginoon ang lumapit sa atin. Let's continue to rest in His finished work. Because if we will continue to rest sa ating efforts dahil lang magaling tayo, mayaman tayo, marami tayong pamilya, we can never find true rest this coming year. Let's pray. Lord, we pray and we thank you, Panginoon, because your grace is permanent. Marami pong mga nagsasabi na kulang yung ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo. Marami mga nagsasabi na you are not sufficient sa aming buhay. Marami mga nagsasabi, Panginoon, na kulang kayo, Panginoon. Pero salamat sa iyong biyaya. Salamat, Panginoon, sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Dahil doon magmumula, Panginoon, ang aming kasapatan sa buhay. Doon magmumula, Panginoon, ang aming kapahingahan ngayong taon at sa mga susunod pang mga taon. Sa iyong biyaya, Panginoon, kami ay hahawak. Panginoon, lahat ng mga self-efforts namin, binabalik namin sa iyo, Panginoon, inaali namin sa iyo, Panginoon, dahil hindi namin ito kaya. We declare that you are enough sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, you are enough. And as we enter this coming year, naway dala-dala namin ang iyong mga pangako. Dala-dala namin na ang iyong biyaya ay sapat na sa amin. Panginoon, hindi mo namin ipagpipray na tanggalin mo yung mga distraction sa buhay po namin dahil hindi po ito mawawala. Pero ang tanging panalangin namin, Panginoon, ay patatagin mo po ang aming mga pananampalataya, gaya ng sinabi ni Paul sa mga taga-Galacia, that we should stand firm sa aming pananampalataya. Kasi alam po namin na marami pa kaming mga bagay na sasalubungin ngayong taon. Marami pang mga problema, marami pang mga pagsubok, marami pang mga bagay na titingin sa aming pananampalataya kung ito ba'y malakas na at nakakapit na sa iyo, Panginoon. Pero salamat, Panginoon, dahil bilang anak ninyo at kayo bilang Ama, hindi nyo kami pababayaan. Nawa, ang aming pananampalataya, Panginoon,
ay mas maging expected pa, maging intentional pa ng iyong pagmamahal sa amin. Lord, we thank you sa ginawa mo ngayong taon at kami po yung patuloy na magpapasalamat sa mga gagawin mo pa sa susunod na taon. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus.